Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Mga pandaraya sa kapwa para lamang makaraos sa buhay, kahit kaunti. Sa kasamaang palad, may ilan sa ating mga kababayan ang gumagawa nito dahil sa hirap ng buhay. Dahil kapag nagigipit, sa kupit, kumakapit. Siguro nasa 500 na po pera yung penalty. Ay! Ano ba yun? Bakit ganon? Ano yan? Nagbayad ba kayo ng kurye? Ay! Technical! Ano ba yun? Nagbabayad ba tayo ng kuryente dito para sa studio? Bakit nawawala? Ay! Oh! Yan ang kinatatakutan ng ating nagre-reklamo. Yun pala, ginigimikan nyo kami, direk ha. Kaya, dako ha, dahil ang kanyang kuryenteng deload, ito pong ating makakausap ngayon, nagbabadyang maubusan ng laman dahil daw ng hindi pagbabayad ng kanyang nakikikabit na kapitbahay. Sumatag yung kabit-kabit na yun. Damay-damay nga sila kung ang kuryenteng prepaid, not paid. Ayun. Aba! Chillax lang si Churva! Pagbabayad sa kuryente niya, binabaliwala! Kaya si Nanay Monique, sobrang problemado na! Ano niya, bisyo niya, yan, pagsusugal. Siguro kaya hindi na siya nakakabayad. Tapos lakas din kasing mag-inom. Tapos siguro sa lalaki niya din, ganyan. Ako yung napeperwisyo, kami ng mga kapatid ko, puro abono na lang. Totoo, napuputulan sila. Pag di nakakapayag, si turba ng kuryente. Kaya minsan, nagtatalo-talo sila pag di nakakapagbayad. Teka! Paano na ito, Churva? Lights on ba o tuluyang lights off na? Nangyayari pala ito sa mga pinakamahihirap na mga komunidad. Yung pwede kang bumili ng kuryente na 100 piso isang araw. Hindi po siya nagbabayad ng kuryente load. Load lang po yung kuryente namin. Okay, teka muna. Kasama mo siya sa bahay? Hindi po. Kapitbahay mo siya. Tapos, nangungutang. Ano po, yung pinakabitan ko lang siya ng kuryente para meron siya. Ikaw nag-aabono? Opo. Ikaw ang nag-aabono para magkakuryente siya. Hindi ko na nga po siya inaano sa deduct eh. Okay. Magkano yung deduct? Minsan po umaabot ng 800. 800? Kada buwan yun eh. Teka muna, magkano ba ang binabayad na kuryente? Halimbawa sa isang araw, magkano? 4 po kami. Tapos nagpapaload kami ng 300. Magkano na umabot ang abono nyo? Siguro nasa 500 na po pera yung penalty. Mondi, ayun ang ating ebidensya. Pwede ba natin kunin yon? Etong po ang listahan ng mga utang. Baka may mundi po dito. Ah, 4,000 daw yung Mondi. Sa ate ko rin. 4,000. Kung gusto mong masolusyonan, maaga tayo uuwi, bayaran mo na lang si Eto. nanay. Para solved na. Maghati kayo ni Jessic, 2,000 Kaya na ni Mondi yan. Ayan. Ayan. Churba. Ayan, may August 10. Ayan, pakita natin. Hindi masyadong kita, pero ayan ang pangalan ni Churba. At pagkatapos, eto lahat. Tingnan nga natin, Yossi. Gin. May gin. Kuryente load po. Kuryente load. Ayan, kitang-kita. Pati pala ang tindahan, hindi pinatawad. Panay rin ang utang ng para sa bisyong Yossi at alak. Mga kunwari, 700 pesos lang. Hindi mo kaya yung 700 pesos bayaran? Actually, ma'am, nagtrabaho ko dati sa New World Hotel Makati. Bago lang ako natanggal, ma'am. Ngayon lang magbubuwan lang po. Kasi sa trabaho ko kasi, ma'am, dati, graveyard kami. So, kailangan namin uminom para makalakas din sa resistensya namin, ma'am. Natanggal ako sa depression ko, ma'am. Inom pa rin ako ng inom.
So, minsan nakakaya na makatimunit na di ko nabayaran yung utang. Para sa side ko, ma'am, nakakaya, ma'am. Kasi mabait naman siya sa amin, eh. Nakakaintindi siya. Bakit ka naiiyak, Chorba? Dahil sa kalagayan ko ngayon, ma'am, na wala akong kakampi actually. I'm from Mindanao, wala akong relative sa Manila. So wala akong malapitan na mag-anak. So tinuring ko siyang nanay, kaso lang dumating kami sa point na kahiyaan kami dahil sa utang sa kuryente load, utang sa tindahan po. Nasanla ko nga cellphone ko dahil para lang mabili ko sa gamot ko sa cirrhosis na essential is very expensive talaga siya, ma'am. Pero alam mo, yung sakit mong yan, kagagawan mo. Yes, ma'am. Maganda pa kulay mo. Ang cirrhosis, pagka medyo nandyan na, dilaw na ang kulay ng balat mo. Dumaan na rin ako niyan, ma'am. Pero Actually, pwede pa daw maagapan. Maagapan pa po. So siguro ngayon medyo maganda na kasi kulay ng mata mo, pati ang iyong balat. Dahil sa bisyo sa alak at sigarilyo, si Chorva ay nanghina, nalubog sa utang at nawalan pa ng trabaho. Tanungin nga natin ang mga sausawero at mga sausawera. Dito muna tayo sa nagrereklamo. Sino? Kayo, ate. Hindi. Intindi mo rin si ate kasi alam mo si ate mabait. Pero inabuso mo. Oo. Kasi ikaw, sabi mo, dumidiskarte ka pag may bisita ka. Sana idiskarte mo rin yung pambayad mo kay ate. Hindi mo. Oo. Ganon. Oo, puti. Oo, puti kami. Okay, dito naman. Okay, Team Pula. Ito, sa mas bata tayo. Game. Katulad nga po ng sinabi kanina ni Chorva na for 1 month pa lang naman po siya nawawalan ng trabaho simula na nagkasakit siya. Sana po bigyan nyo naman po siya ng kahit palugit kapag nagkatrabaho siya. Kasi totoo naman po mahirap magkaroon ng trabaho sa Pilipinas lalo na po pag may sakit ka. Kasi nihingan po tayo ng mga medical certificate, ganun po. May mga obligasyon talaga na kapag hindi mo tinugunan, putol ang buhay mo. Alam mo yung ganon, di ba? Okay, Attorney Lorna, they resort to K-load, right? O kaya mga panguutang, pagkakabit ka. Yung jumper, bawal yan, di ba? Ano ba ang nakasaad sa batas sa mga jumper? Hindi rin pwede. Yung jumper, illegal yan. Yung K-load, parang yun ang sagot ng gobyerno para hindi ma-violate yung Republic Act 7832, yung tinatawag na Anti-Electricity and Electronic Transmission Lines tsaka pilferage. So, tinanggap ng gobyerno na talagang may nagpipilfer, no? So, ito yung K-load, yun ang problema, pang temporary solution lang yan. Ang talagang problema natin, napakamahal ng electricity talaga. Kanya hindi maiiwasan yung illegal connection, yung nagpipilferage, yung yung mga ganyan, nagja-jumper. Yung K-load, parang temporary solution lang yan. At number 2, yung kasi maraming hindi nakakaintindi na yung Solo Parent Act, hindi lang para sa nanay. Para sa tatay rin yan. May tanong si Jess. Pero paano po kapag ampon? Halimbawa, pasok pa rin. Pag ampon, unfortunately, hindi. Ayun. Kasi if you are a solo parent, pwedeng wala kang asawa, no? Kagaya ni Chuva. Pero yung anak, 22 years old and below, magka-qualify, pero kailangan anak mo. Ayun ang problema. Okay. Pero, kasi kahit sa 4-piece, hindi rin niya anak na tunay. So, hindi rin applicable. Ang 4-piece ba is applicable kahit single ka? Yes, 4-piece is applicable. O, ayan. Kahit single ka. Oh. No? Pero di ako disqualified ako dyan, ma'am, kasi di ko nga anak po. Hindi. 4-piece, pwede daw kahit walang anak at single. Oo. Ang 4-piece naman, mahirap rin ang qualification, no? Kasi kagaya ng past episode natin, yung bahay niya, may bahay siya. Yung bahay niya ate, konkreto. Konkreto ang bahay mo? Disqualified na siya. Kahoy lang. Merong threshold, no? Yung poverty level na sinasabi. Pag nasa poverty level ka ng gobyerno, pwede ka mag-apply. Ang problema, Sir Chuva, pwede kang ma-employ. Gamutin mo lang yung liver issue mo at saka yung pag-iinom, pwede employable ka pa. Sa dami ng unemployed,
talagang marami kang kalaban sa 4-piece na yan. Pero nasabi mo dito on air na wala kang pamilya dito. Nasa probinsya ka. Taga Cebu ka. At saka wala ka namang partner dito kasi nasa kulungan, ano. Ang suggestion ko, Ate Kuring, yun ang problema natin. Ang daming gustong pumunta dito sa Metro Manila. When dapat ang kabuhayan nyo, nandun sa mga probinsya. Huwag nating isipin na dito lang pwede mag-employment sa Manila. Ang sagot ko sa inyo, pag-isipan nyo kung meron kang pamilya at merong tutulong sa'yo sa Cebu, kung saan ka galing, umuwi na kayo. At doon na lang kayo magbagong buhay. At sa atin lahat, huwag naman tayong judgmental. Tama. Miski na may, sabi nga ng isang sausawera, dapat huwag nating i-judge yung gender preference niya. Kung gusto niya ng lalaki, okay lang. Nasa kanya yun, ano. Dahil bawal ang judgmental sa kasarian ng tao gaya ni Chorva, bagkus tulungan na lang natin siyang makabangon. Bayaran ng paunti-unti. Dito kay Nanay Monique, tsaka kay Nanay Lenny, di ba? Nakangiti na, oh. Kita mo, maaliwalas na ang mga muka. Pero, kahit mabayaran kayo, kailangan siguro mag-iisip din kayo kung magpapautang kayo ulit. Right? Kailangan medyo back to zero tayo, di ba, Chorva? Yes, Kailangan talaga. O ayan, since magkakaayusan na at ikaw rin, eh syempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ikaw ang lumabas dyan sa butas na madilim na sinuotan mo, hindi ba? Yes, ma'am. Ayun, okay. O ayan, magbati-bati na tayo. Sige na. Ayan, tayo ka na dyan. Ayan, Nanay Monique, ayan, Chorva, magkaibigan Ayun naman na, kayo oh. dati. O, ang sarap yumakap. Ang sarap yumakap ni Chorva. Oo. Sa loob ng isang simpleng computer shop, sumiklab ang bangayang non-stop. Inakusahan kasi ng isang PisoNet owner ang kanyang first time na customer. Ito pala yung PisoNet, yung Wi-Fi. Yes, ate. Wi-Fi access, right? Ang sigaw niya, mandaraya. Kaya ngayon, daig pang open time hanggat hindi nahuhuli ang tunay na cheater sa computer. Lalaro ka lang, halagang 5 piso, naging 2 oras. Tapos sasabihin mo sa akin, ako nandaya. Paano ako nandaya sa iyo? Eh, akin yung PisoNet. Ikaw, ang kapal ng mukha mo, Semi. Ate Aida, paano mo nasabi na nandaya ako? Eh, pinukpo ko lang naman yung PisoNet mo. Tapos kung ano na sinabi, pinagsasabi mo sa mga kapitbahay natin. Ate Seni, ikaw na nga nandaya dito sa PisoNet namin, ikaw pa galit. Nakakahiya naman kung gayahin ka pa ng mga bata. Aida, minsan na nagpunta ang apo ko si Jenny. Pinagbintang mo po ng daya sa PisoNet mo. Oras na para marinig ang bawat panig. Zenny at Aida, harapan na! Ayun. Anong problema? Ano ba nangyari? Kasi po, pumunta po ako sa PisoNet niya. Magpo-computer. Kaso nga lang po, kaya po ako pumunta doon kasi yung cellphone ko nasira po. Ngayon, meron po akong nakitang kakilala ko. Sabi ko, turuan mo naman ako kasi nasira yung cellphone ko. Kailangan kong i-chat sa anak ko, natulungan akong anuin yung cellphone ko. Yun lang po. Tapos, Okay, anong problema? Ngayon po, bigla na lang po siyang dumating na sinabi niya po sa akin na ba't nag-aano ka, dinanakaw mo yung nag-aano ka ng Nandaraya oras. ka. Opo, sabi ko. Oh. Una po sa lahat, huwag mo akong sinisigawan. Kasi hindi naman po ako marunong sa PisoNet. First time ko lang po pumunta doon. Dahil kung hindi lang naman po nasira yung cellphone ko, hindi naman po ako pupunta So, doon. first time mo magpakita sa kanyang PisoNet. Opo. So, paano nangyari? O, tapos pinagbintangan ka na Opo. nandaraya ka. Opo. Kung ano na po sinabi niya Teka sa akin. muna, gaano ka katagal doon sa loob ng shop? Ano lang po, kasi may nakita nga po ako na kakilala ko. Hindi pa po ako nagsisimula. Naghulog po ako sa kanya ng 5 pesos. Ngayon, yung
Yung 5 po kasi yun eh. Tagpipiso. Ngayon na ganun ko po, bigla po siyang dumating. Akala po, dinadaya ko na po yung ano niya. Kasi Ano niya ginanon ko po maiis- yung piso, yung mga... minsan po kasi naiipit daw yung naiipit po yung... May hocus-pocus ba talagang naganap sa piso net? 2 oras, sa 5 piso is kalahating oras lang. Siya mga tagal. Pinupukpok niya, din dumadagdag ang oras. Yun. Kaya hindi ako kumikibo. Pinatitingnan ko lang muna siya kung paano ginagawa niya. Maghuhulog, pupukpok, maghuhulog, magpupukpok siya. Pinupukpok niya yung computer ko na dadagdagan ng oras. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Okay. Sandali. Pero, Ano naman lang, nalaman. nakita mo mismo. Opo. Nakita mo mismo Dalawang na. mata ko. Okay. Na pinupukpok niya habang naglalaglag siya ng piso, pinupukpok niya, hindi raw kunakain. Hindi pwedeng hindi kainin yan. Kasi pag inilaglag mo, mag-ooras yan. Pag pinukpok mo, dadami ang oras. Sa limang piso, 2 oras. Kasi bakit nga naman niya ipupukpok kung nag-register naman? Yung unang hulog niya, di ba? Pag ginulog niya, pupukpukin niya, magdadagdag. Dadagdag. Kung umokay na sa una, hindi na niya kailangan pumukpok, di ba, Ate Aida? Hindi, ang tanong ko, hindi ba yan nakikita? Wala ba yung like log in, log out? Meron pong orasyon. Okay. May oras. Bayad niya lahat ng oras niya. Lagpas-lagpas po sa oras. Sa 5 pesos, lagpas-lagpas. Kung may ebidensya kang ganun, Meron. pakita mo kay Ate Zenny para Oo nga, sanabi ko sa kanya. Pati dun sa kasama niya na nagtuturo. Sabi ko, sobra-sobra yan. Kasi kung 2 oras sa 5 piso, hindi pwede. Sabi ko, kalahating oras lang yan. Baka naman naghulog siya ng 20 pesos. Hindi po. 5 Hindi? lang. Kasi nagpapalit sa akin eh. Sana nagpipiso. Kasalanan ko po ba yun kung yun ang lumabas na Talagang oras? kasalanan mo. First time nga lang po yun. Kung hindi mo tatakit, hindi madadagdag yun. Huwag mo ako nga anuhin, te, kasi alam mo, hindi po ako pumapatol sa Oo nga. matanda. Hindi rin ako pumapatol pagbintangan sa mo ako ng hindi ganyan, mandaraya. hindi ako ganun. Mandaraya ako, pinatulak kita. Okay, ito yung isang modus. Yan yung modus. Oo, gaganunin, papasok. Tapos, pagka tumunog, ilalabas ulit. Tapos ipapasok 5 beses. Ayun. Ika-time yan. Iba pang style to. Opo, Iba pang iba po style yan. yan. Okay. Grabe, ang paraan. Ikaw ay isang abogado, Attorney Rob. Kung ito litigation, ano ang katibayan na nandaya siya sa pamamagitan ng pukpok? Kailangan po niyan kasi sapagkat meron tayong tinatawag sa batas na onus probandi. Ano ba ibig sabihin nito? Kung sino ang nagbibintang, siya ang merong obligasyon to come up na mayroong kang ebidensya dun sa binibintang mo. Pero meron ho tayong tinatawag na circumstantial evidence. Ganito ho yan, ate. Kung totoo yung sinasabi ninyo na 2 oras at 5 piso lang, ang kailangan ho ninyong gawin ay tignan kung anong oras siya nagsimula at yung pumasok na coins doon sa coin box. Kapag ka po sumobra yung oras doon sa inyong time log sa computer at 5 piso lang yung nandoroon, ibig sabihin yung gumamit meron siyang ginawang kababalaghan. Ito po yung circumstansya na kahit na walang witness, ang mga bagay-bagay ay magpapaliwanag sa kanilang sarili. Doon po, kung tayo nasa litigation sa kote, ay papatunayan natin, magdadala din tayo ng expert witness na technical expert sa machine na iyan. Nakita niya po ako naglalaro. Oh. Tapos nagpaturo lang po siya. Nagpaturo Kasi hindi po ka siya lang. marunong. Okay, So, ikaw tambay ka talaga sa shop ni Ate Aida? Hindi naman po, saglit lang di po ako maglaro. Saglit ka lang maglaro. Na-tsempohan lang niya po. Pero umabot kasi si Ate Zenny ng 2 oras. Pero sabi nga ni Ate Aida, 5 piso lang hinulog niya. Nakita mo ba na naghulog siya ng pera? Hindi po alam kasi may naglalaro rin po kasi ako Basta nagpaturo lang din po siya sa akin. Hindi po talaga. First time ko lang po na, hindi ko lang po nagamit yung yung hinulog ko kasi nga po,
naabutan niya ako na pinupukpok. Ngayon, hindi na po ako nakapag-computer noon. Hindi mo na nagamit. Ano Opo. yung 2 oras? Wala pong nangyaring 2 oras. Ba't ngayon mo lang inaano yung 2 oras? Walang katotohanan yun. Ano masasabi mo ng 2 oras? Ang tagal mo maglaro, kayo taga sa akin. Gagalit ka. Kasi ang alam ko, sinabi mo kanina na parang dumoble na lang yung oras, di ba? Nasabi, dumoble na lang. Baka yung computer mo may kasalanan. Hindi naman magkakaganon yung computer kung hindi pinukpok. Baka lang. Hindi naman magkakaganon yun kung hindi mo pinukpok din. Hindi mag-o-oras yan hanggang hindi pinupukpok. Okay, pero, Aling Aida, nakita mo talaga si Rian doon. Opo, dahil suking ko na po yan eh. Kaya lang bihira lang siya mag-pisonet. Siya hindi niya naman pinupukpok na gano'n eh. Siya lang bukod tangi nagpupukpok. Eh yung mga bata hindi nagpupukpok. Talagang pinagagalitan ko dahil tumataas ang oras. Eh hindi ko naman hinihingi ang pang kuryente ko. Hindi ko inuutang din yung wifi. Eh yung upa ko doon, paano mangyayari? Isa dati siyang eksperto sa pandaraya sa PisoNet. Ibubunyag ang itinatago niyang teknik sa pandadaya. Teka, pakinggan natin siya. Siya ang tetestigo kung sino ang tunay na salarin sa dayaan daw sa PisoNet ni Aling Aida. Neil, humarap ka na. Ay, oh. Plot twist! Pasabog! Oh, pasabog ito? Pasabog, Bakit? ate. Bakit diyan ka tumabi sa kanila, Ryle? Ay, sino ba? Sa Si inyo? Neil. Ayan, Neil. Ano nangyari, Neil? Bakit ka lumipat ng bakod? Bakit napunta ka sa puti? Ako po, aminado po ako. Dati po nandadaya rin po talaga ako sa PisoNet. Teka, pakinggan natin siya. Pakinggan natin. Alam niyo ba ang hinahire ng NBI or FBI na eksperto ay dati ring gumagawa ng modus? So, naiintindihan niya. Sige, Neil. Para lang po makapaglaro ako ng online games tulad po ng Dota. Aminado po ako, sinusundot ko Ito po yun. yung niya. Yung PisoNet po niya. Ito ba yon? Yung kanina Opo, pinakita? Ito nga. Pero Okay, pero yung nahuli niya po ako dati, tumigil na po ako noon. Tsaka may trabaho na po ako, hindi ko na po ginagawa yun, matagal na po yun eh. So, bakit ka nga kumampi sa puti? Bakit ka kumampi kay Senny? Kasi si Ate Aida po kasi, yung computer shop po niya, parang ang daya rin po kasi. Parang pagka inalugan mo ng piso, parang ang gusto mo Naging iba. Paano naging madaya kung nagbibigay nga ng extra na oras, 5 piso, 2 oras na nakukuha? Di ba? Paano naging madaya yun? Kasi habang naglalaro ka, umiikse sa ibig mong Opo, sabihin. tsaka bilis po mandar ng oras niya, bilis po tamakbo ng number. Tapos mawawala na po agad. Oo nga. Hindi kaya kailangan, Ate Aida, na kagaya ng ibang machine-based businesses, baka kailangan ipa-recalibrate, pa-check kung may sira? Ano po yan? Pinagawa ko na. Kaya hindi na uli siya nakagaling uli sa PisoNet ko. Pinagawa ko na yun eh. Maski gumastos ako, mapagawa ko, hindi lang nila madayaan ako. Eh kasi mandaraya sila eh. Oh, ako lang mag-isa, hindi ako magagalit sa inyo kung hindi kayo nandadaya sa PisoNet ko. Okay, so, teka muna ha. Hindi natin alam kung sino hihingi ba ng tawad kanino. Kasi walang paraan para malaman natin sino ang nagsasabi ng totoo. Diba? There's no way. Hindi natin masasabi. So, siguro ito, iwan na lang natin sa pagkakaroon ng leksyon. No? Lahat tayo natututo. Lahat tayo nagkulang. Di ba? Hindi ka humingi ng tulong sa kanya. Pinaghinilaan ka tuloy. Ikaw naman, panay hinala, wala ka namang ebidensya. Ikaw naman ang daya, pero nagsisisi ka naman. Ikaw naman, bawas-bawasan mo yung pag-o-online ng mga kung ano-ano bang ginagawa mo dyan. Maghanap buhay ka na lang. Di ba? Okay, lahat tayo nagkukulang. So, magkasundo na lang tayo na tutulungan namin kayo sa may maliit na paraan, pero magbati-bati tayo. Halimbawa, natutuwa naman ako kay Neil na pupunta pa siya sa telebisyon para sabihin na ako po inandaya dati. Hindi ba? At sinabi pa na mga 100 beses po. So, ibabalik ko yung
1,000 pesos kay Aida. Ayan, kasi 200 daw sa'yo. Kano ba? 200 po. 200. O, pagkatapos, ikaw naman may 500 o pasobrahan ko na 1,000 para sa'yo. Okay. Si Seni, bibigyan natin ng bagong cellphone. Galing naman yung Ate Zeni. Swerte mo, ha? Magpasalamat ka kay Ryle. Oo, thank you. Binibenta ni Ryle yan sa online niya. Yes po. Sa Ayan, Shopee so, po. hindi ka na kailangan pumunta sa mga PisoNet. Okay para dyan. O ito namang si Rian, bigyan kita ng 500 para may panlaro ka ulit. Okay ba yon? O, binayaran ko na yung sinasabi mong pagkakautang mo, ha? Biyanan versus Manugang. May ugali raw kasi itong si Manugang na kumuha ng gamit ng biyanan ng walang paalam. Alam nyo kung ano yung kinukuha? Ano po? Underwear. Hindi underwear. Hindi underwear. May ganon, di ba? May ganon tayong kaso dati. Meron po. Oo. Meron tayong Yung kaso. nagnanakaw ng panty. Oo. Okay. Ito, bigas. Hala. Oo, nagnanakaw siya ng bigas daw. Nang kausaping daw ni Bianan, nagalit pa. Oy. Kaya ang say na lang ni Bianan sa kanyang manugang, marami ka pang kakaining bigas. Nagnanakaw daw ng bigas. Lourdes at Jane, harapan na. Okay, eto na. Ikaw yung Bianan. At ikaw yung Manugang. Nasaan yung asawa niya, anak niyo? Buhay pa. O, nandyan, sa inyo lahat nakatira. Ilan po nakatira sa inyong anak niyo? Yung panganay ko lang po. Tsaka yung apo ko lang. Ah, okay. Panganay lang yung asawa at yung apo. Ah, yun naman pala. Okay. So, ilan lang kayo sa bahay? Hindi kayo magkasundo? Kasi? Kasi naman ito pagka maalis ako, hindi ko naman alam kung ano ginagawa. Ayun, pagka umuwi po ako, naiinis po ako dito. Pag magsasaing ako, kulang na yung gagatangin ko. Kasi minsan, 3, 2 saing ko. Pag natitira na lang, kasi mister ko, pag pumapasok, sinasaingan ko pa ng una. Tapos yung pangalawa po, saing na namin ng apo ko. Ay, pagka nagsasaing na, kulang na ako sa takal. Pala, sinasaing na nito. Niluluto na. Niluluto na at kinakain Sinasaing na po nila. Di kaya nga, kinakain na nila. Bakit? Wala ba silang ambag sa bahay? Minsan po, hindi bumibili ng bigas. 1 kilo lang daw na 1 kilo na bibili niya. Binabaon niya po sa panganay ko. Dahil pumapasok din po yung panganay ko. Pinagsasaing niya, may natitira. Pag wala akong natitira, sa akin kinukuha. Gaano katotoo na pati bigas ay hindi pinalalampas ni Manugang kahit wala nang matira sa kanyang biyanan? So Jane, nirereklamo ka ng iyong biyanan dahil nasa iisa kayong tahanan na nagnanakaw ka daw ng bigas. Hindi po ako nagnanakaw ng bigas. Imbis magpapaalam po sana ako ng kukuha ng bigas kaso wala po siya kasi nagugutom na po yung anak ko. Kaya nag-ano po ako ng magsaing. Kasi po nagdedede pa po kasi siya. Ngayon nagkataon po nagtitinda po ako. Wala po akong hindi ako makabili ng bigas gawa ng walang magbabantay ng tindahan ko sa sa harap. Ang ginawa ko, kumuha po ako ng bigas tas nagsalang po ako ng sinaing po. Yun po, imbis na magpapaalam po ako, pagdating po niya ng tanghali, na po siya, nagdadaldal na po siya Isang sa akin. beses lang ba nangyari? Maraming beses na po, ma'am. Maraming beses? Hindi ko na lang po pinapansin. Pinababayaan mo na lang? Oo. Kaso naman, ma'am, nawiwili na. Pero kaya sinita hindi lang ko ba na. isang beses yun? Opo, hindi naman po ilang beses, pero pinapalitan ko naman po yung bigas. Pinapalitan naman pala. Kaso naman po, ngayon, Kailan pa? nagkataon Parang po na nagulat, hindi ko napalitan yung bigas na nagreklamo po siya sa akin. Pinapahiya niya na po ako sa labas. Pinagmumura na po niya ako sa labas. So, porkit nagalit, hindi mo na pinalitan, imbis na po ibabalik ko po yung bigas, hindi ko na po nabalik kasi napahiya na po ako sa labas po Kasi nagtitinda po kasi ako Ngayon, yung bibili po sa akin,
Hindi na po ako na pagbibilan gawa ng binastos po niya ako sa labas. Sa susunod, yung isoli mo sa sako, kanin na. Isang sakong luto na. Doc Camille, bakit may mga taong alam na mali, pero ayun, ano ba yun? Ginagawa pa rin. Ang hirap para sabihin natin na kasi kumisang pag sinasabi nating mali, parang mas exciting sa ibang tao, no? Yung bang parang, eto total, magagawa naman ng paraan eh. Yun yung palaging inyong iniisip eh, makakagawa ng paraan. Pero hindi nyo iniisip yung sense of propriety. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Pero, di ba, kung alam nyo na yon ay pag-aari ng inyong biyenan, dapat lang siguro na kung kayo rin naman, siguro kukuhanan ng biyenan nyo, magagalit kayo. Bakit hindi nyo maisip yung gano'n na may mali kayong ginagawa at hindi rin pa pwede sabihin na ang mali ay palaging may pagkakataon na maging tama pa. Lalo ito na may mga batang involved. Siyempre, makikita yung ginagawa ng nanay. So, sasabihin gano'n na, ay pag nanakaw, ang pangit para sabihin na ang nanay ko nagnanakaw ng bigas. Pero mas pangit pag nadinig nyo rin ng mga bata na natututong magsinungaling. So, diba palagi, naiisip ko yan, palagi sinasabi ng nanay ko, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Bibigyan namin kayo ng kanya-kanyang gasera, kalan, lalagyan ng bigas at bigas. Okay? Oo, kanya-kanya kayo. Bakit parang galit ka? Lourdes. Ganyan talaga yung kilay ni Mami Lourdes. Ayaw mo ba nun? Tsaka paano ba lagyan nyo ng kandado yung lalagyan ninyo ng mga bigas nyo? O, ganito ha. Kanya-kanyang gasera, kanya-kanya. Ngayon, yung sa gas, may kaubusan din yan. Dapat kayo ay magsumikap na wag na kayong kumukuha habang kayo ay nakatira pa doon. Tama? Kasi pag kumuha ulit, pwede nyo na silang paalisin. Okay, so, tama lang siguro na bigyan natin kayo ng kabuhayang bigas na rin. Para hindi ka na umalis ang bahay, bantayan mo na yung bigas mo, bibigyan kitang bigasan. Ayun. Di ba? Bigasan. Ikaw ang tutulungan ko kasi ikaw yung nakakatanda at ikaw yung sinasandalan nitong mga batang ito. Kayo magsumikap kayo. Bibigyan ko na kayo ng panimula, pero kayo na magsumikap para lahat kayo nagtatrabaho. Meron naman po ako, may business naman po ako. Kaya nga, pero ang ating pakay, humiwalay na kayo kay nanay. Tama. Talaga, mas maginhawa ang pakiramdam mo, may paninindigan ka, magagawa mo, donya ka sa sarili mong bahay. Okay. Ayan na. Bagong taon, magkapatawaran tayo. Para maganda ang pasok ng taon. Ito si Buntis, oh. Nangangapit bahay po. Pag bumukas yung bigasan, huwag kang sasalok dun, ha? Maliit man o malaking pandaraya sa kapwa, pandaraya pa rin yan. At ang lahat ng masamang gawain ay may katumbas na karma.